Hello guys! Good evening! In today's episode, i-share ko sa inyo kung ano ang ganap namin mag-ina. So yes, today is the most excitement or sabihin natin happiest moment sa aming mag-ina kasi ang ganap ngayong gabi ay ang i-share sa inyo ay ang pagdating ng aming tatay. Yes, you heard it right. Actually, darating si Hadi ngayon. So, hinihintay lang namin yung oras para sunduin na namin siya. So, kahapon, no, Friday, nagbiyahe siya from O'Hare to Taiwan. So, nasa Taiwan siya kaninang umaga, mga 11 po. Ano yun? Manila pala. From O'Hare to Taiwan, Taiwan to Manila. So, kaninang umaga nasa Manila siya ng 11:45. Mapag-yung airplane niya. So, very long kanyang flight. But, it's okay naman kasi ang kanyang main flight is yung business class. Kaya medyo may konting room sa kanyang upuan, sa kanyang mga gamit, nakakain ng maayos, something like that. So, biglaan lang siya kasi baby na mapa-register dahil hindi pa namin napapa-register. Kaya, parang hindi na kami process ng napakaraming process kasi sa embassy yung Philippine consulates because minabuti na niyang umuwi dito para mapirmahan yung birth certificate ni baby. So, it's been a year nung nandito si Habi at alam mo yun, yung excitement ko now is very different. Noon, kasi noon, ako lang mag-isa ang sumalubong sa kanya sa airport. But now, not only one, but two. So, meron na kaming baby. Yan ay si Yezenia Peach. So, pinalitan ko na siya kanina ng kanyang pajama. Pagod na pagod siya, ewan ko, kasi iniwan ko siya kaninang umaga, nagpunta akong city para mamili ng mga kakailanganin ni Habi. So, ayan siya ngayon, papakita ko siya sa inyo. Ayan siya, ang sarap-sarap ng tulog niya. Ayoko namang uluhin kasi baka magwala. So, ayan nga, yan ang gusto ko i-share sa inyo, yung aming journey as a couple of long distance relationship na magkikita for the second time around. So, yung mga mommies na noon singles na ngayon mommies niya with your fiancé, nakaka-relate kayo sa akin kasi alam ko na ganito rin yung nararamdaman nyo nung time na ibisita na ang inyong mga fiancés para tignan yung baby, especially yung mga kagaya ko, wala yung fiancé ko dito nung mga anak ako. So, hindi siya nakapunta nung nanganak ako kasi wala na siyang PTO at that time, last November. Tapos maraming trabaho. Hindi siya pwedeng makaalis. Pwede siyang makaalis, kaso lang, hindi siya PTO. So, saan naman kami kukuha ng gagastusin namin for like 1 month or 2 weeks. Tapos yung pamasahe niya ng airplane and everything kung hindi free, diba? Ngayon naman, yung bakasyon na ngayon is PTO na talaga for this year. So, sabi niya sa akin, ito na daw yung last na pupunta siya ng Pilipinas. So, ibig sabihin, ito na yung last na pupunta siya sa Pilipinas na mag-isa. Okay? So, ayan, yung ganap sa amin ngayon, mag-ina, ngayong gabi. Maybe like 11, papunta na kami ng Santiago kasi 1 hour drive para sunduin siya para kahit 30 minutes na lang kami naghihintay kasi sabi niya kanina nasa Santa Cata lang daw siya. So, we are from Isabela. So, ang travel niya from Manila to Isabela is 9 to 10 hours depende sa bilis ng bus. Pero ang pinakamabilis niya is ang pinakamabilis is 9 hours. Kung biro mo yun, last Friday pa siya ng 12 nagbiyahe until nang nasa biyahe pa rin. So, malamang super pagod-pagod yung jet lag and everything.
kanina, nung tumatawag siya sa akin, very excuse me. So, ngayon, mag-prepare na ako. Actually, ganito naman yung pala sa akin naman. So, wait!